Napanood niyo ba ito nung bumisita si Inday sa Sarangani? Nagsalita siya. Okay, dumating siya, naka-chopper, dala niya yung napakarami niyang bodyguard, tapos yung kanyang laway lang ang kanyang puhunan. Tapos yung kwento, budol, ano dala, isang supot ng mix na junk food, pamigay sa mga bata, tsaka, ganito, kalahating mais. Tapos pinagsayaw niya ng macho dance, yung mga kalalakihan. At sabi niya dyan, tularan daw ang kanyang ama, which is, inadmit niya naman, masamang damo, matagal mamatay. Pero, kailangan ang mga matatanda, lalo na siya politiko, dapat maingat sa pananalita. Dahil may mga nanonood na mga paslit, may mga nakikinig na mga paslit, may nakikinig na mga kabataan sa kanya. Tularan daw ang kanyang ama, masamang damo, madaling mamatay. Matagal mamatay, madaling tuloy. Tawanan ngayon ng mga DDS. Alam niyo po, yung mga simpleng pananalita na yan, napaka-importante po niyan. Napaka-importante po niyan. Dahil matatalino po ang mga paslit ng mga bata ngayon, ng mga kabataan. Akala nila tama. Kaya kailangan maingat po tayo. At ang guidance po ng mga magulang, kailangan laging present. Isang tabi natin yung pagiging panatiko ng politiko ninyo. Baka isang araw magising na lang kayo na yung anak nyo na pala naging kriminal. Serious. Kagaya ng dalawang bata dyan sa Tacloban. How you can imagine, di ba? Yung anak mo nagawa niya yun. Ano ginagawa ng magulang? And itong tiyahin na isinama pa pala sa firing ano ba yun? Firing squad. No, not firing squad. Dun sa firing range. Sorry. Sa firing range. Yung kanyang pamangkin. Pero hindi niya po ipinaliwanag sa kanyang pamangkin na, pamangkin, ang baril, ginagamit yan para makasagip ng buhay, para makapagligtas ng buhay. Hindi para kumitil ng buhay. Ginagamit yan para ipagtanggol kapag may nakikita kang may nasa peligro. Pero hindi ang nangyari puro yabang. Puro yabang kasi. Alam na ba na magulang? For sure, alam na magulang, di ba? Siyempre, ikikwento yan ng anak. Ipagyayabang yan. Nakakalungkot, no? Siyam na buwan mo inilagaan sa tiyan mo. Nagpupuyat ka dahil ayaw madapuan ng lamok. Trabaho ka, para may pambili ka ng gatas, para may pasweldo ka sa mag-aalaga. Tapos sa isang iglap at 14 years old, 15 years old, criminal na pala yung anak mo. Ano nangyari? Ako, naniniwala po ako kasi marami pong yung mga ngayon sa comment section na dapat daw habang buhay ang pagkakakulong. Tapos nga napakaliit po nung yung obligasyon nung may-ari ng baril at ng mga magulang. Ako naniniwala ako na dapat managot lahat. Dapat may pananagutan ng magulang. Number 1 po, dapat may pananagutan ng magulang. And yung may-ari ng baril. Dapat sila mag-share po sila doon sa sentensya nung batang nagkasala. Diba? Kasi bata po alam mo, mahirap kasi bata, hindi ko pwedeng sabihin na habang buhay. Kasi na-corrupt na po yung mind ng mga bata. Kinurap po sa online. Anong ginagawa ng magulang? Obligasyon po natin na kahit matanda na yung mga anak natin is yung guidance, pangaralan, paalalahanan natin yung mga anak natin kahit may mga asawa na yan. Ako po, kahit may mga asawa na mga anak ko, pinapaalalahanan ko po yan. Andun pa rin yung guidance ko kasi hindi po natatapos ang pagiging magulang kapag nag-asawa na mga anak. Hindi. Obligasyon ko na paalalahanan pa rin sila kapag nagkakamali sila, yung pagpapalaki sa mga apo, yung pagmamahal sa kapwa, pagpapakumbaba, impatient.
lagi po nandiyan yan, hindi po natatapos ang pagiging magulang kapag nag-asawa ng mga anak. Kailangan po natin silang i-monitor pa rin bilang magulang. Kasi marami po hanggang lalo na ngayon, 'di ba? Marami may mga asawa, mga nakukulong, init ng ulo, 'di ba? Sa traffic lang, nagkakasaksakan, nagbabarilan. Kailangan wag po pa iralin yung yabang, init ng ulo, dapat naging pasensya. Yan po lagi ang pangaral ko. Hindi nawawala yan hanggang ngayon. Kaya ako naniniwala ako kung ano man dapat maparusahan yung mga bata, pero hindi po ako agree dun sa habang buhay kasi nga po dahil po sa kapabayaan ng magulang, nakorap po yung utak ng mga bata, hindi nila na monitor yung anak nila halos magdamag na pala sa computer nakokorap na pala yung pag-uutak nila doon sa mga kausap nila. Maraming pabayang magulang, marami pong pabayang magulang. Kailangan may pananagutan ng mga magulang. Yung may-ari ng baril kasi siya, irresponsible siya, 'di ba? Irresponsible siya. Kalat-kalat ang baril niya. So, para sa akin, hindi ko po inaano na habang buhay yung bata. Pero let's say sabihin natin 30 years ang sentensya. Paghatian po nila. Tigsa 10 taon sila. 'Di ba? O kaya 15 let's say let's say 30 years yung kalahati sa bata, 'di ba? Tapos tig 15 yung magulang tsaka yung may-ari ng baril, dapat ganun para maingat po. Kasi may mga magulang na alam mo yun, wala lang, andun na nagtotongits, nagsusugal, tapos yung tatay lasinggero, barkada, 'di ba? Walang pakialam sa anak, nag-iyot lang, iniluwal, tapos bahala kayo sa buhay nyo, 'di ba? Mag-snatch kayo diyan sa kalsada, mabuhay kayo ng sarili nyo, 'di ba? Hindi dapat ganoon. May obligasyon tayo sa mga iniluwal natin dito sa mundo. Yung araw tumutok sa akin. Kagaya yan itong ginagawa ng mga Duterte, itong si Sara Tamot. Hindi niya iniisip na may mga bata na nakikinig para sabihin mong tularan yung tatay niya masamang tao, matagal mamatay. Ang mga at saka sila magkakapatid yung bullying sa kanila magkakapatid. Walang lumalabas sa kanila, bangag, adik, yung puwet, alam mo yun, pati yung sakit ni yung puwet daw ni pampahangit mo, kasi ang dami nila sinasabi na puro pambubuli na lang kasi nga wala silang maiba tong akusasyon. Nga si Bastes, si Polong, di ba? Puro pagmura, pambubuli kay PBBM, kay General Torre. Dapat tularan. Hindi dapat napapanood ng mga bata at ng kabataan. Kaya tayong mga magulang, gaya mo, ulitin ko po, kailangan maingat tayo. Kailangan ginagabayan natin yung mga anak natin.